Alam niyo, ito pinakamahirap na role niyo sa lahat. Kasi ito ang pinaka-misunderstood na role niyo sa lahat. And yet, ito yung pinakaunang role niyo sa lahat. Ito yung isa sa mga iniiwasan ko role kasi napakahirap nito. Kapag hindi ito na-prepare at hindi na-deliver na maayos, doon nagkakaroon na nagkakandawin na kung kailan matatapos na tsaka pa nawiwindang. Ano po ba yung pinag-aaralan dyan? Yan muna tayo. Pinag-aaralan, ang object po natin ay ang object ng pag-aaral at ng ebanghelisasyon ay ang kapaligiran. Tanungin ko muna kayo, ano ba yung pagkakaintindi ninyo sa kapaligiran? Surrounding. Ayan. People. Ano pa po? Kapaligiran. Neighbor. Tao na rin. Ano pa? So, sino po nagro-roll dito ng concept? Sino pa? Ayun, concept. So, ito ang tinatalakay nyo rito ay paligid-ligid. Sa paligid-ligid ay may puno ng linga. So, yun yung subject nyo. Pinag-uusapan nyo. Pero alam nyo ba, actually, ano yung ibig sabihin ng ambiente dyan? Sa Kastila, yung kapaligiran, ambiente. ambience. Ambience yan, ano? Ambience. Tao ba yun? Kasama yung tao. Pero Kasama yung tao. Yung word na kapaligiran doon is ambiente. Ambience. Ano yung ibig sabihin? Yan ito po yan. Pag ang mga tao ay nagsama-sama, gaya natin, may nabubuong isang ambience. Meron nabubuong isang komunidad. hindi, yung kalagayan. Kalagayan. Kung saan lumalabas yung hindi lumalabas pag nandun ka sa loob ng bahay. Yung lalo na yung mga magbabarkada ito, kasi isa lang ang bata natin dito eh. Si Alan. Yung kulit niya, nagagawa niya ba yung kulit na yon sa kasama niya yung mga barkada mo? Meron kang ugaling lumalabas doon lang sa mga barkada mo, di ba? Na kung saan, yung ugaling yon, yun din yung ugali ng mga kabarkada mo. Di ba? Yun yung ugali na yon. Yung kalagayan ng meron lumalabas. Yun yung pinag-uusapan natin dito, ambiente. Yun yung pinag-uusapan natin kapaligiran, hindi yung people per se. Kaya napakahirap ipaliwanag ng Rolyo 11. Yun yung ambiente ron. Kagaya rito sa atin. Dito sa atin, nagsama-sama tayo, may nabubuo tayo ritong ambiente. May mga ugali tayong lumalabas dito, na dito lang. Pero pag nandun tayo sa ibang lugar, sample sa trabaho, o kaya sa bahay, hindi lumalabas yung ugali na yon. Eh, ba't lumalabas yung ugali na yon? Kasi, yun yung ugaling namamayani dito. Diba? Kaya yun yung umi-influensya sa'yo na gawin. Pero pag lumabas ka na rito, hindi na. Pag nandun ka naman sa trabaho, iba rin naman yung ano mo, meron ka rin namang ugali doon sa mismong trabaho mo na doon lang lumalabas. Bakit? Kasi ganun din yung mga ugali ng mga nandun doon. Yun yung namamayaning ugali. Yun yung tinatawag natin dito ambiente. At hindi yung per se kapaligiran. Sabi sa inyo, misunderstood ng role.
ilang taon nang nami-misunderstood yung rolyo nito. Oo. Mga puno. Hindi rin ito pinag-uusapan yung kasi meron akong narinig na nag-rolyo dyan. Although it's part ng rolyo, kasi part ng ambience yun. Pero kadalasan may mga nagro-rolyo na may dala-dala pang dyaryo. Isang ama, nirate ang kanyang sariling anak. Ito ang kapaligiran natin ngayon. Itirada ng ganon, di ba? Meron mga nagro-rolyo ng ganon na pinakikita nila yung kasalukuyang pangyayari sa kapaligiran, which is kasama yon. Pero hindi yun yung pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito, ano yung basic attitude na namamayani sa isang kapaligiran. Yun yung pag-aaralan at yun ang iibanghelyo. Kasi yun yung namamayani, di ba? Ano ba yung namamayani? For example, sa trabaho. Yung trabaho, maraming kurap. Ano yung namamayani? Makikita mo yung attitude doon. Pag-aaralan mo yun. Yun yung tatalakayin mo doon sa outline. Pag-aaralan mo yung namamayaning attitude na yun. At iibanghelyuhin mo yun. Base doon sa pag-aaral na nagawa mo. So, ganun lang tumatakbo yung Rollio's Odyssey. Diba? Mamaya, pumunta tayo sa outline. Ano pa ba yung points na dapat natin maintindihan? Ayan na, yun lang. Punta na tayo sa outline. Pero basta yung ambiance, yung sinabi natin, yun ang puntos, yun ang dalawang puntos. Yung ambiance ay ang basic attitudes of lining na namamayani sa isang kapaligiran. Yun ang pag-aaralan. Bakit mo pag-aaralan? Kaya mo pag-aaralan in reference to sa sarili. Yun Kasi syempre makikita mo yung sarili mo at saka yun namamayani. Ganito ba ako pag nandito ako? Ayun, yun yung titignan mo lagi para mas lalo mong makita yung pagbabago. Kasi sigurado may lalabas yung attitude na gano'n sa'yo kapag kasama mo yun, di ba? Kung puro babaero yung mga kaibigan mo. Babaero ka rin. Puro chismosa yung mga kasama mo. Chismosa. Di ba? Yun yun na namamayani. Yun ang societies of chismosa in the Philippines. Di ba? Pag magkakasama lang naman kayo, pero pag naghiwalay kayo, kala mo isa sa santo na hindi. Ayan. Kapag may toyo ka, so yun yung pinag-uusapan na sa Rolyo number 11. So, okay. Tayo dito sa sa outline. Ayan. Sa outline, 35 minutes. Ayun. Madali lang naman. Pag naibigay niyo yung dalawang puntos na yon, madali lang di ba? Dalawa lang yung puntos na yun Basta't maibigyan nyo ng diin yung kahulugan ng ambiente at mabigyan nyo ng diin kung paano yung approach ng pag-aaral. Wala naman yung dalawang puntos. Pag-aaralin yung outline. Yung outline, sa introduction natin, ayan. Sa introduction, sinasabi rito, yung palagi natin sinasabi, yung palagi natin sinasabi sa klase ito ang kapaligiran ay ikaw ay nagbago na. Ngunit ang iyong babalikang kapaligiran ay hindi pa nagbabago. Pero, dapat i-clarify natin doon sa kanila. Kaya meron sa inyong outline nyo, merong naka-dedicate talaga roon sa environment. So, ika-clarify nyo, ano ba yung environment? Ayan na yung clarification. Sinasabi rito, ayan, in the Cursilio, it refers more to people than physical surroundings. It refers to the overall
tone, climate, and spirit of the different situation in which we find ourselves. Diba? Yun yung point na sinasabi ko kanina. Dapat, ang bibigyan natin ng punto, yung overall tone, yung climate, yung different situation na nakikita natin o yung napapagdaanan natin. Kasi marami tayong iba-ibang klaseng nakakahalubilo eh. Dapat yung nakikita natin yun, aware tayo doon. Para makikita rin naman natin yung sarili natin. Yan, nandito rin naman yung salitang ambiente, diba? It refers primarily to people who make up an environment. A barkada, people someone hangs around with, is ambiente. The basic environment is his family situation, his work situation, and his social situation. Pansinin niyo yung words, ano? Hindi lang yung work, hindi lang yung family, hindi lang yung social, kung hindi mayroong karugtong na situation, yung sitwasyon kung saan kayo nandoon. Kasi doon mo makikita yung namamayaning attitude, basic attitude. Okay? Ka-clarify niyo yun. Pag na-clarify nyo na, pag-uusapan na yung tatlong battlefronts. Kasi yun yung object o yung instrument doon sa pag-aaral at saka sa evangelisasyon. Yung 3 battlefronts. Bakit kaya ginamit ito ng Orsilio? Kasi yung salitang battlefronts, ginagamit yan sa yung unang panahon doon sa giyera. Sila yung laging nandoon sa unahan. Alagay nito, ginamit ng Orsilio yan. Yung battlefronts, sila yung kadalasang shock absorber. O pambungad. Kadalasan, konti lang yung mga yan, pero kadalasan, sila yung na-ambush. Sila yung napapatay. Sila yung unang sumasalang sa peligro, etong mga nasa battlefronts. Ano ba yung tatlo ng battlefronts na yan? Ating sarili. Sarili, Kaibigan. kampo. Usapan natin yun, ha? Sa pag-aaral, sasabihin natin, sa pag-aaral ng kapaligiran, papaano natin babaguhin yung sarili natin, babaguhin yung kaibigan natin, at babaguhin yung kapwa natin. Hindi natin sinasabing iisa-isahin natin. Babaguhin muna natin yung sarili natin. Pagkatapos natin mabago yung sarili natin, ang susunod, babaguhin natin yung kaibigan, tapos babaguhin natin yung kapwa. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Babaguhin mo muna yung sarili mo. Pag pinabago muna yung sarili mo, ano mangyayari sa'yo? Mawawala ka na sa daigdig. Hindi po pwedeng babaguhin mo muna yung sarili mo. Sabay-sabay yung tatlo. Simultaneous yun. Habang binabago mo yung sarili mo, tutulungan mo yung kapwa mo, tutulungan mo yung daigdig. Simultaneous yun. Kaya nga siya yung battlefronts. Sabay-sabay yun na natatakbo. Kaya ang pinipili natin sa Orsilio, yung talagang decidido lang, decisive, na maging pangunahin sa pagiging apostol ni Kristo. Kaya hindi po pwedeng kumuha ka lang sa labas. Alam mo, tapos wala, nasayang lang yung effort mo pagod. Dapat yung talaga. Ngayon, eto na. Paano? Yan. Paano natin gagawin yung pagbabagong yun? Siyempre, pag-aaralan natin yung mga tao na nandoon. Ano ba yung mga tao na nandoon? Ito, ibibigay nito. Pwede nyo ibigay yung i-general ninyo, pero maguguluhan sila. Dapat, sa pag-aaral ng kapaligiran, alam mo yung mga taong nandoon. So, meron tayong tatlong binabanggit dito. Yung followers, yung impulsive, at saka yung leaders. Yan. Mabilis na kayong makakakuha ng makakasama kapag ganyan. Ano ba yung impulsive? Meron kaya rito impulsive. Mapusok. Impulsive. Kabigla-bigla. Followers. Sino rito yung sige, ikaw na lang.
Sino magre-report? Ikaw na lang. Toro. Kasama. Ikaw na lang. Hindi pa ako sanay sa ganyan. Hindi leader yun. Oh, Aray ko. yung pag sinabi leader yun, hindi ka pwede rito. Hindi pala tayo dapat ganun. Pag sinabing followers, Kasama. gagayahin mo na lang kung ano yung ginagawa nila. Yung classical question, yung classical story na pumasok siya sa isang pelikulang Ingles. Eh, hindi naman siya marunong mag-Ingles. Kaya ang ginawa niya, kung ano yung ginawa ng mga nanonood. Nung nagtawanan sila, tumawa rin siya. Nung nagsigawan sila, sumigaw din siya. Tapos biglang may sumigaw, nahulog. Hindi na siya sumigaw kasi siya yung Yan yung mga followers. Sunod na lang ng sunod. Hindi ka pwede sa konsilyo. Marami niyan. O, kung pag-aaralan nyo talaga yung kapaligiran, makakakita kayo ng ganyan. Si ikaw na lang yan. Susunod na lang ako sa'yo. Mauna ka. Mauna ka, susunod ako. Sabay tayo. Yeah? Susunod ako kasi mauna ka. Alam nyo na agad yun kung sino yung makakasama nyo. Yun namang impulsive. Ito. Yung impulsive is Tagalog, kanilang emosyon. mapusok. Pero parang hindi gusto yung salitang mapusok dyan eh. Emosyon. Ano ba yung Tagalog natin dyan? Mapusok ba? Puso. Puso. Parang hindi ko ngayon gusto yung salitang mapusok dyan. Parang pabigla-bigla. Ayun, yung parang pabigla. Ganun ba yung mapusok? Ayun, pabigla-bigla. Wala, hindi nag-iisip. Ano Nag-iisip. ba yun? Ayan. Sila yung, pag sinabi mo, uy, ang ganda nung karanasan natin. Sige, gawin natin. O kaya, pagkatapos ng kursilyo, nako, ayan, magpaklase tayo ulit. Pagkatapos, kapag meron na ipapagawa, ikaw muna. O kaya nagkaroon ng konting aberya. Ay, ayoko na. Yung withdrawal syndrome. Suko agad. Yung, kapag nakita yung, naku, hindi maganda yung... Ay, kulang pambayad ng pare. Oo, hindi na mawawala. Pero siya yung namumuna, di ba? Siya yung namumuna. Alam niyo na yan. Alam niyo na yan. Dyan eh. Lalaki. Ayun, yung mga ganon. Hoy, inuutang ko ha. Ano na yun? Nagsigang pumiyok. Ano ba yan? Inuutang ko pambay sa pare. Meron akong kilala, taga Novaliches eh. Sinala yung kotse niya, pambayad ng Cosillo House. Ayun, okay naman yun. Sabi namin, maganda yun. Nagsakripisyo ka. Kaya lang, kada ultreya, inuikil niya yung... inuikil niya yung ibinayad niya rin sa house kasi nga naman nasanda yung kotse niya dahil hindi pa natupos yun. So, alam niyo na agad kung sino yung makakasama ninyo. Diba? Hindi pwede yung mapusok lang. Dapat, yung hahanapin ay yung isang uri ng ugali na meron sa mga tao makikita natin ay yung mga leaders. Ano ba yung mga leaders? Alam nyo na yun. Kung kayo yun. Ayun, siyempre, alam nyo na yun. Sila yung may mga katangian na katangi-tangi. Harapan-harapan na kayang magpabago sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, pwede niyang influensyahan yung kanyang kapwa. Yun yung pangalawang misunderstood na word sa kursilyo, yung influence. Ano ba yung iniisip kadalasan ng influence? Uy, malakas yan kay Mayor. Yan ang ipasok mo sa kursilyo. Malakas kay Mercado. Malakas kay Mercado yan. Ipasok mo yan sa kursilyo, pwedeng maging, ano yan? Oh, misunderstood na agad yung word na influence. Okay, sa Malacan. So, ang gagawin mo ngayon, papasunurin mo na yung mga subject according kung sa gusto mo. Yun na ba? Yung sa Mercado. Diba? Kung ano yung gusto niya, yun yung masusunod. Pero doon tayo magpapaklase. No? Siya yung malakas ang influence sa gobyerno, pero malakas naman yung influence natin sa kapwa. Yun yung sinasabi natin influence dito. Yung bawat salita mo,
bawat action mo, bawat ginagawa mo, nakaka-apekto doon sa kapwa mo. Yun yung ibig natin sabihin leader na mayroong influence. Diba? Ultimo yung nandun ka lang sa bahay, diba? Yung nandun ka lang sa bahay, nai-influensyahan mo yung mismo kasama mo sa bahay. Kasi yun ang una eh. Pero kung hindi mo nai-influensya at walang nangyayaring pagbabago, tanungin mo na yung sarili mo, bakit? Saan ba ako doon sa tatlo? Something wrong. Merong mali. Eh kung yung na-influensya ka ng mga manduruga. Yan ang masakit. Hindi ka leader kasi supposed to be, ikaw yung mag-influence at hindi ikaw ang mag-influence. Ikaw ang matugasan. Ikaw na ano na. Biktima lang daw yun. Hindi. Hindi. So, yun yung tinatawag nating study. Pero itong tatlong ito, hindi naman to universal. Ito, base ito doon sa ating religious point of view. Kasi baka yun na naman ma-misunderstood naman na general, in general. Etong tatlong to, sa religious point of view, tama naman yan. Kaya lang, one-sided yan. Nakatingin, marami pa namang ugali na makikita tayo, lalo na sa psychology, na sinasabi nila na kung paano mapag-aaralan yung kapwa. Marami pa. Pero ang ibinigay lang ng kursilyo, itong tatlo, dahil ito yung kadalasang nakikita natin at nararanasan natin. Pero marami pa. Pinakasimple lang yan. So, yun yung pag-aaralan natin. So, alam na natin ngayon, sabihin natin sa kanila, alam na natin ngayon, na ang pag-aaralan natin yung ambiente, yung basic na situation, yung basic na pag-uugali ng tao, i-evangelize ngayon natin yan para magbago. Ayun, punta na tayo sa evangelization. Paano yung formula? Yun, nabanggit na natin kanina. Yung formula na gagamitin natin sa pagbabago ng kapaligiran yung tatlo. Yung sarili, yung kaibigan, at yung buong kapaligiran. Yung sarili muna. Kasi di ba sabi natin, hindi ko pwedeng baguhin ng una yung sarili, una yung kaibigan, tapos pangatlo yung kapwa. Hindi pwede yung simultaneous yan. Sabay-sabay yan. Pagtakbo niyan, sabay-sabay, di ba? Di ba? Sabay-sabay. Karanasan natin yan eh. Hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo na ikaw yung magbabago tapos sa loob ng bahay. Ganun pa rin. Hindi ka magbabago nun. Pahihirapan lang ng pahihirapan rin yung damdamin mo. Walang mangyayari. Bakit? Kasi wala kang approach doon sa kapwa. Kaya kailangan sabay-sabay yun. Simulan natin doon sa sarili. Doon sa sarili, yung pagbibigay ng sarili, binubuo ng 3 o 4 na elemento. Ano yun? Kalooban, tuhod, talino, at Puso. clarify din natin ulit yan. Pag sinabi natin kalooban, ano yung ibig natin dun sa kalooban? Kalooban. Babuhay ng sarili. Ano yun? Kalooban. Kalooban. Sa Rolyo 1, sinabi na natin yung di ba? Will. Sinabi na natin yung will, yung kalooban na yun. Bakit sinasabi natin instrumento natin yung kalooban? Ang kalooban natin, sa kanya yung seat, maraming nakaupo dyan sa kalooban na yan. Nakaupo dyan sa kalooban na yan, yung unang-una. Basic na basic yung kabanalan. Nandiyan dyan yun, sa kalooban. Hindi po pwedeng yung kalooban, andito lang sa katawan lupa. Sa laman, hindi pwede yun. Yung kabanalan, nandoon yung sa kalooban. Kahit na ano yung gayahin mo yung suot ng Kristong Hari, hindi ka pa rin magiging banal kahit ganyan na suot mo. Kasi nasa labas lang. Kaya nga yung Kristong Hari, ano yung pinalabas? Yung Kristong Hari, yung simbolo ng kalooban. Andun yung seat of office. Kaya ang simbolo ng ginagamit ng kursilyo na imahe, na kursilyo, ano yun?
DI. Saan yung DI nyo dyan? Meron. Ayan o. Sa gabay. Sa gabay. Matang na lang. DI. DI. Yung DI. Ayan. Nasaan? Nasaan? Ayan lang. Yan, DI. Ayan. Ayan. Bakit DI? Bakit DI? Kasi may saan ka pupunta nakatingin. Nakatingin, ano? Yun, nakatingin. Kaya nga yung nakikita ng kalooban, nakikita ng mata ng Diyos, hindi yung outward. Kaya kahit sa ka pumunta, nandun eh. Hindi ka makakapagtago. Ultimo yung nandun sa pinakaloob-loob nung nasa isip mo at nasa puso mo na kitang-kita rin. So kaya, ang unang-una sa pagbabago yung kalooban, ano yung ibig sabihin? Una, dapat desidido ka. Na once na nagdesisyon ka, pangangatawanan mo yung desisyon mo. Ang nagdidesisyon ka kasi palagi niya yung kalooban. Hindi nagdidesisyon ng utak. Ang utak nag-a-analyze lang, yung intellect. Nag-a-analyze lang yan kung ano yung gagawin. Pero hindi magdidesisyon yan. Ang magdidesisyon yan kalooban. Kaya nga kapag sinabing, oy, ano yan, no? Ano bang tawag natin doon? Hindi malakas ang loob na lumaban. Mahina. Walang transparency. Mahina ang kalooban. Kaya sinasabi natin, bakit? Hindi kayang magdesisyon. Kaya nga tayo nandito na supposed to be. Tayo yung mga nagdesisyon at desidido na magbago. Sabi rito, sabi rito, our will, our will as we progress in the conversion, we experience during the weekend the love of Christ, our will to continue that conversion also extend outward to the people around us with an equal will to share with them what the Lord has given us. Yung ating will, yung paninindigan, synonymous with kalooban. Yung ating paninindigan na ipagpatuloy ang pagbabago at ibahagi yung pagbabago doon sa ating kapwa. Diba? Nabibigyan ba natin ng diin yun doon sa ating role doon? Dapat nabibigyan ng diin. Pangalawa, yung tuhod. Ito, mas madali na dito. Yung tuhod, yan ang problema sa ating mga musilista ngayon. More talk, less prayer. Sa mga musilista yun eh. More talk, less prayer. Sa isang leader, sa kursilyo, kaya nga meron tayo nito, siya yung pinaka-pang-angat sa isang apostol. So, bago ka makipag-usap sa kapwa mo tungkol sa Diyos, ay makapag-usap ka muna sa Diyos tungkol sa kapwa mo. Diba? Sabihin, bago mo kausapin yung tao, magdasal ka muna, Lord, anong gagawin ko sa kanya? Lord, pinagdadasal ko siya. Yun yung pinaka-powerful means para mahuli natin yung puso. Kasi walang prayer, kasi yun ang source ng lahat ng lakas. Kaya tayo magbabago at patuloy na magbabago, kaya lumalakas yung loob natin dahil doon sa kapangyarihan na pinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang ating isip, yan. Kaya meron tayong role doon sa isip. Sinasabi sa atin, hubugin natin yung ating isip para naman sa pag-iibanghelyo, hindi naman po pwedeng mag-iibanghelyo ka, hindi mo naman alam yung i-ibanghelyo mo. Kaya dapat, kung ano yung isip ni Kristo, yun din yung maging isip mo. Kaya kinakailangan natin, sinabi sa Rolyo sa isang patuloy na pagbububo ng isip. Diba? Kaya kailangan nyo. Ayan, sinasabi, kaya nga merong School of Leaders pagkatapos ng klase. Yung pagpapatuloy na pag-alam sa isip ni Kristo, sa puso ni Kristo, at sa gawain ni Kristo. Ay magpili siya pagkatapos ng klase. At pagkatapos ay ang puso. At sinin ninyo, huling-huli yung puso. Bakit? Kasi hindi naman kailangan ang masyadong emosyon. Kasi pag ginamit mo yung emosyon lang, pag humupa na yung emosyon,
Tapos na. Kaya nga sa mga kursilistang pumasok sa kursilyo, yung lahat ng pumasok sa kursilyo, punong-puno ng emosyon. Diba? Puro emosyon. So, isang linggo, andun pa rin yung nare-remember nila yung nandoon sila sa loob ng chapel, humahagulgol, bumabaha ng lupa, ng luha, nararamdaman mo pa rin yan, isang linggo, di ba? 2 linggo na nararamdaman mo, alam mo, hindi, nawawala. Pero pangatlo, pang-apat, pag nawala na yung emosyon, wala na yan. Pero pag nasa pool mo yung utak, tsaka yung kalooban, kahit saan mo itapon yan, babalik at babalik yan. Nangyari na sa akin. Babalik at babalik yan kasi tinamaan yun at yung kalooban. Ngayon, yung puso ay kailangan yan. Bakit? No. Pinag-usapan natin doon sa Rolyo 8, yung word na karidad. Rolyo 8. Ano yung karidad? Malapit na yon. Malapit na yon. Yung pagbibigay ng sarili. Yung love. The heart is the seat also of love. Siya yung pagbibigay ng sarili sa kapwa. Pagbabahagi ng buhay na tinanggap natin kay Kristo. Diba? Tinanggap natin si Kristo, kaya dahil doon sa pag-ibig, dapat ibahagi natin yung tinanggap natin buhay. At yun ay walang iba kung hindi si Kristo. Yun yung 4 na elemento sa pagbibigay ng sarili. Sabihin, mapapansin natin, hindi lang natin ibinibigay yung sarili natin sa Diyos, kung hindi ibinibigay din natin yung sarili natin doon sa kapwa. Yun yung tinatawag natin evangelisasyon. Yun din yung isa sa misunderstood na word sa kursilyo. Kasi ang alam nila, pag sinabing evangelisasyon, ang sabi ni San Pablo, ayan, diba? Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Parang ako ay hindi rin makasalanan. Diba? Yun yung evangelisasyon. Pero dito sa kursilyo, pinakikita natin na ang evangelisasyon ay hindi iba. Ang evangelisasyon pala ay ang pagbibigay ng sarili. Ang pagdidesisyon, ang pananalangin, ang pag-aaral ng mga bagay tungkol kay Kristo, at ang pagbibigay ng sarili o ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Yun pala yung ibig sabihin sa kursilyo ng evangelisasyon. Yun ay sa sarili pa lang, ha? Hindi pa natin pinag-uusapan yung kaibigan. Puntahan natin yung kaibigan. Sa kaibigan, ang gagawin natin, medyo merong pagkakaiba ng konti. Diba? Sa atin, sisimulan natin sa kalooban. Yung ating desisyon. Pero, sa kaibigan natin, sisimulan natin sa puso. Kasi nga, ibibigay mo si Kristo eh. Yung pag-ibig mo eh, ibabahagi mo si Kristo. Pag nakita nilang, aba, bakit itong taong ito eh, kayang-kayang ibigay yung sarili niya sa kanyang kapwa. Makukuha mo na siya, di ba? Paano ba nakukuha ng isang lalaki ang babae? Inibigay sinusubulan. Inihahatid sa... Nag-aaral pa. Tapos sinusundo yan. Binibigyan niya ng bulaklak. Pinapakain sa labas. Oo, pinapakain sa labas. O, liga, dito tayo sa labas ng bahay. Ano? Sa madalit sabi, sinungaling. Yun. Ibig sabihin, binubuksan mo yung sarili mo doon sa kapwa mo. Di ba sa magkakaibigan walang sikreto.
Pas mo yan. Kaya sa kaibigan, Paminsan, hindi mo pwedeng bulahin. Kita-kita ka ng kaibigan. kilala ka. Kilala ka. Wala ka sikreto. Bukas sa bukas yung puso mo. Ano yun yan? Doon sa iyo. Kahit na yung mga maliliit na detalye ng pagkatao mo, Kilala ka. kilala ng kaibigan. Lalo na't kababata mo. Bukas ang puso niya, no? Diba? Bibigyan mo na siya. Bumukas din ang puso Puso mo. niya, Alan. Yay! Sa wakas. Kaibigan niya, Alan. Buhatin mo pala. Bukas ang puso niya. Tayo muna natin kaalam. Siya pa yun. Ayan. Okay. Makinig ka na. Pass. Yan ka lang, Jo, ha? Joy, ikaw magro-roll yan ng 11, ha? Mali pa yung parang pagbuhat. So, sisimulan natin dun sa puso. Kaya sa puso, kasi yun muna yung una nakikilala ng kaibigan. Ang una nakikilala sa'yo ng kaibigan, ikaw, yung puso mo. Kung sino ka. Dahil kilala ka. Oo, kilala ka. So, sisimulan mo roon. Sabi rito, very short lang sabi, to open a friend's mind, we must first win his heart. At ang makakawin lang doon sa puso ng kaibigan natin ay walang iba kung hindi yung puso rin. Puso sa puso. Nagsimula sa puso. Nawi sa muso. Ay, kaya naman sa puso. Ayan. Kasi sa magkakaibigan, hindi nawawala yung palitan ng puro-puro. Ayun na yun, yung sumunod na. Dapat maintindihan nila kung sino si Kristo. Hindi dahil sa ang napakagaling natin magpaliwanag. Di ba? Kung hindi, maipaliwanag lang natin at maipagtanggol. This Sacred Synod earnestly exhorts lay persons, each according to his her natural gifts. Kung ano yung natural na meron ka, di ba? Hindi naman kailangan magkaroon ka ng isang masugid na pag-aaral ng teolohiya, ng filosofiya, at ng kung ano-ano pang meron niya. Diba? Hindi naman kailangan yun. Kung ano lang yung meron kang natural. Pagyayamanin mo lang yun. Kung magaling kang makipagkaibigan, makikita na rin si Kristo. Maipapaliwanag na rin si Kristo. Kaya nga di ba dito sa Kursilyo sinasabi natin, lagi natin tinatanong, halimbawa nakasalubong mo yung kaibigan mo, nakaaway mo, ano gagawin mo? Ano gagawin? Iiwasan mo. Eh kung si Kristo kaya, makasalubong niya yung kaaway niya, ano kaya ang gagawin niya? Mahihimatay ako. Ano kaya ang gagawin niya? Yayakapin. Yakapin niya. Eh bakit ikaw hindi mo magawa na Kasi yakapin yung Kristo siya. kaaway mo? O yun nga. Dapat gayahin si Kristo. Imitate Christ. Madaling gawin? Mahirap. Kaya kung ano yung merong natural, mahirap. Pero kaya nga, sabi sa'yo, kompleto ko sa'yo, mahirap gawin, pero kung disidido ka, Magagawa mo. May kantang magagawa natin, eh. kompleto ko sila sa explanation eh. Di ba? At pangatlo, sa kaibigan, 3 lang eh. Sa atin, 4, di ba? Oo. Kaibigan, 3 lang. Yung kanyang kalooban na. Yan. Yung kanyang kalooban, iaano mo, Redesire. iimbitahan mo, parang aanyayahan mo siya na sumunod din kay Kristo. Kung papaanong ikaw ay inalay mo yung buhay mo kay Kristo at kung papaano naman si Kristo ay inalay niya yung buhay niya sa iyo, dapat din naman sumunod tayo kay Kristo upang maialay din natin yung buhay natin kay Kristo at sa kapwa. Iimbitahan natin, hindi natin pipilitin. Di ba? O, pag nagkukusili tayo, pinipilit natin. Oo, nagpapagyan. Di ba? Nandoon si Kristo! Hindi ba kayo pupunta doon? Mga sirata eh, no? O kaya hihilahin yung krus. Ginawa niyo ba yun, Joe? Ay, sige pa. Sobra pa. Ito si Kristo. Idikit pa niya. Saan si Kristo? Sa lupa dito. Nandiyan si Kristo. Nandiyan si Kristo sa Saan yung tinapay ay hindi mo siya Saan mayayakap? si Kristo? Yan. Diba? Nandiyan sa tabernakulo. Nadait yung kamay doon sa kanila. Aray ko.
Nagmura na. Nawala na. Nagtawanan kayo. Nawala yung Iyak ka na. Tawadi pa tuloy. nagmura ka. Iimbitahan natin siya na sumunod. Paso. Hindi niya matatanggihan yun dahil sa grasya ng Diyos. Yung grasya ng Diyos na dumadaloy sa iyo, papunta sa Kanya. Kaya alam niyo yung mga rolista, kung nasa grasya lang yan ng Diyos, hindi na kailangan sumigaw niya. Yes. Hindi na kailangan pilitin pa niya na yung mabagbag ang damdamin, ikukwento pa yung hindi naman totoo. Diba? Kaya, iiyak na yun. Kasi, magbasa ka lang ng pocketbook, maiiyak ka rin kung may drama eh. Naiiyak ko lang sa amin. Kasi kwento eh. Sa Manood ka lang. Pintong Aso, Napanood nyo ba yung pelikula ni Aga noon? Yung ano ba, may sampagita, naiiyak ako eh. Yung bahang-bahang bunta. Yung pelikula ni Aga, yung In My Life ba yun? In My Life, All My Life. Yung namatay siya, sakit siya sa puso. Ay naku, panoorin niyo iyak. Yung Magnifico na panood nila. Hindi nga kami. Ba naman kayo? Ay, hindi kami Yung mga nakakakali. pelikula, hindi nyo pinapanood. Yung Magnifico, yung bata, na yung lola niya, Pinagawa ng ataol. oo, merong sakit, mamamatay. So, wala silang pambili ng ataon. Kaya ang ginawa ng bata, silang dalawang magkaibigan, nanghingi sila ng mga kahoy, gumawa sila ng ataon. Tinanong ng tatay nila, ano yan? Kahon lang po, pero totoo nun, ang ginagawa nilang magkaibigan, ataol. So, tapos nagtinda sila ng sago para yung pambayad sa bulaklak. Talagang nag-effort siya para may pampalibing yung lola niya. Tapos yung damit pang kasal ng lola niya, dinala niya rin sa kaibigan niya, pina-repair niya doon sa boyfriend ng kapatid niya. Para pit na pit, sinukatan pa niya silang dalawa ng lola niya. Tapos sinukatan niya pa yung lola niya habang nakahiga. Maganda yun eh. Hindi niya pinanood, ano ba naman kayo? Ano ba, Lloyd kami, no? At eventually, dumating yung oras, siya yung Siya ang namatay. namatay. Siya ang nakagamit ng Nasa ata. gasaan siya ng bus. Ang ginawa ng tatay niya, nilagari yung bahura. Nilagari. Pinalitan. Militar. Pagkatapos, siya yung nilagay doon. Pininturahan ng kaibigan niya na may mga rainbow pa. Pagkatapos yung nakuha nilang abuloy, eksakto doon sa perang gustong makuha ng bata. Walang pasugal doon. Wala pa. Tapos, yung ultimo kasi yung pinaglibingan sa kanya, dinonate. Dinonate yun. So, doon siya naibig. So, yung pera na-save nila para doon sa susunod na mamamatay naman. Diba? Ang ganda. Manood ka lang ng ganong kwento, maiiyak ka. Eh, kukwentuhan ka na nakakaiyak sa loob ng kursi, iiyak ka. Kaya tanong mo, nagbago ka ba? Manood ka lang ng wish ko lang eh. Yun, no? Naluluwa niya ba? Naiiyak ka. Kaya tanong doon, umiyak ka nga. Nagbago ka ba? Ang daming umiyak sa kursilyo, lahat na kursilyo umiyak. Meron iba, gaya pa, hindi ako umiyak. Hindi totoo yan, lahat na kursilyo, iiyak talaga. Pero ang tanong ko, lahat pa ng kursilyo, kursilista, hindi yun yung umiyak. Kahit ikaw siguro umiyak ka rin. Oo na, lakas kong umiyak doon. Lakas kong umiyak doon. Parang Totoo bata yan. pinatay, ha? Hindi ka nga umiiyak sa luha, pero yung puso mo, umiiyak yan. Umiiyak yan. Yung naalala niyo yung kikwento ko rin sa inyo noon, yung pagpasok niya sa loob ng ano yun? Tulugan. Lord. Sa dorm, nakita niya, babasa ng sulat yung mga kaibigan niya, di ba? Sumiiyak sila. Tapos, kita niya yung lalim ng unan niya, walang sulat. Tumulong yung luha. Ayun, ang nakakaya. Wala siya sulat. Tapos naaalala niyang bigla, hindi pala marunong magsulat. Bumalik yung luha niya. Naalala niya kasi hindi pala marunong magsulat. Alam ko totoo, no? Naalala niya, hindi marunong magsulat. Naalala niya, ano niya yung luha, so bumalik yung luha. Eh, bakit ba kailangan
kasi magsulat. Ewan ko sa kanila kung saan nakakuha yung sulat na yun. Sabi nila palangka raw yun. Hindi. Oh. Yung sulat na yun talaga, ang nakasulat nandun, yung panalangin. Nag-aalay ako sa iyo ng ganito, nag-aalay ako sa iyo ng ganito. Para malaman ng kandidato na may nagdadasal sa kanya. Ayun. Hindi para konsensyahin siya. Iba, Yung Ang mga iba, mahal hindi niya sa naman buhay. palangga eh. Magbahay. Panunumbat. Susumbatan. Hindi Sumbatan. yun. Nag-candy, oh. Maganda dyan. Dapat Pagpasok mo. malaman niya, kita mo, hindi ko naman kilala tong mga taong to. Oo. Pero pinagdadasal ako. Ayun. Diba? Ang lakas ng ano nun, ang lakas ng impact. Bakit ako hindi ko magawang ipagdasal yung kapwa ko? Pero sila, hindi ko naman sila kilala, pinagdadasal. Yun yung palangka. Hindi yung Mga panunumbat. naalala ko, anak, nakita ng iyong tatay. Huwag ka nang magsukal, huwag ka nang magsasyapo. Ayan. O ganyan, no? Hello, man. We have to Ay, nababasa. invite them. Yun. Yung punto natin doon, dapat imbitahan natin sila na lumapit kay Kristo kung paano ikaw ay lumapit kay Kristo. Yun yung point doon. Para makuha natin yung kanilang kalooban at pag nakuha na natin yung kalooban nila, sila man ay magdidesisyon din katulad natin na nagdesisyon para kay Kristo. Yun yung point natin doon. Yun yung sa ating kaibigan. Ayan. Pupunta na tayo sa kapwa, mas malaki. Mas malaki yung ano, malaki ng malaki. Oo. Paano yung kapwa? Ay, alam natin yan. Tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. General ito pag sa kapwa. Tayo ang asin at ilaw ng sanlibutan. kapaligiran. Kapaligiran. Kasi Tagalog kasi yung kapwa. Sa Tagalog, sa English kasi others, tapos friends. Diba? Magkaiba. So, tayo ang asin. Tayo yung nagbibigay ng alat ng lasa sa sanlibutan. Sabihin, pinag-usapan na natin yun, ang asin ay dumadaan sa proseso ng crystallization. Diba dati sa Paranaque, marami yan. Kasi, Yung mga asindero. o Pag-usapan yan na yun, no? meron pa rin ba? Meron yung mga ilan. Nakuha na niyo siya dahil. May process of crystallization. Bumababa yung dumi, umaangat yung Linis. tayo mga kursilista, dumadaan din sa ganun at dumaan sa ganun. Bumababa yung dumi at umaangat yung alat. Pero ang explanation ng iba dito, iba eh. Ano? Diba? Yung preservative, yung Oo, pwede yan. purpose. Pwede yan. Oo. Pwede rin naman yan. Pero kasi nga, ang study of environment is una nakasentro sa sarili, sa pagbabago ng sarili. Dapat mahikayat muna natin yung mga gagraduate sa kandidato na lagi ang reference ng pagbabago ng kapaligiran yung sarili. Laging nakaugnay yan. Hindi po pwede kasi kaya ang nangyari sa mga kursilista, hala sige, tira ng tira, pangaral ng pangaral, pero siya naiiwan sa labas. Oo, may mga nagbabago. Ako, nagbago ko. Yung magkonsilyo pa. Nung paglabas ko lang nalaman ko yung nag-rolo pala sa akin kung tarantado eh. Pero nagbago ko. Diba? Okay naman yun. Pero ang sinasabi natin, dapat, pag nagbabago yun, dapat kasama ka. Kasama ka. Hindi pwede. Yun, dapat yung emphasis natin yun sa kanila. Lagi nagmumula sa sarili. Galing yung Kristo sa sarili sa kapaligiran, sa kapwa. Diba? Yun, doon umiikot yung kursilyo eh. So, tayo ang ilaw ng sanlibutan. Tayo nagbibigay ng liwanag. Paano? Siyempre, paano ba nila maiintindihan si Kristo kung walang magpapaintindi sa kanila kay Kristo? Paano nila makikilala si Kristo kung walang magpapakilala kay Kristo? Kaya, bagay dito yung prayer natin sa Auxilio. Si Kristo ay walang mga Kamay. Ikaw, Paa. kamay. Si Kristo walang paa. Walang bibig. Ang meron lang si Kristo katawan at ulo. Ang hirap niyo. So, kung walang kamay, sino ang kamay? Ikaw. Ay, si Kristo walang paa. Pero hindi mo rin sabihin na si Kristo wala ulo. Kasi si Kristo mismo ang ulo. Siya ang ulo.
yan. Doon na tayo matatapos sa ating pag-aaral. Ito'y bitin. Bitin pa rin ito. Yun ang pantapos natin dito. Ang pantapos natin dito, sigurado tayo, sigurado ako, sigurado lahat ang nandito sa konsilyo, na lahat tayo dito ay nagbago. Pero ang babalikan natin ay hindi Bago. So, nasa sa kamay ninyo ang pagiging asin. Alam nyo ba, dyan ang emphasis niya? Dahil yung susunod na rolyo, dyan din ang emphasis. So, Libadora pa. oo nga, libadura. Libadora. Hindi, dalawa lang ang bibigyan dalawa lang? natin. Dalawa lang ang bibigyan. Hindi nakasali yung libadora. Hindi na. Dalawa lang ang bibigyan natin. Hanggang Ang libadura, dito yun, sa Sa 12. 12. Nandiyo dyan. hanggang ilang. Pagkasa ng So, hindi kasali yan. So, ganun lang yung rolyo of silva. Parang madali pero mahirap paliwanag sa part ng ambiente. Doon lang. Yung bibensya, paano ang gagawin? Alam niyo yung bibensya, alam niyo ang bibensya, yung may example ng mga daily experiences lang, hindi naman Hindi mabigat. hindi, kasi yun nga, mami-misunderstood na naman tayo dyan. Kung sinabi natin bibensya, hindi ibig sabihin ito yung isang bibensya na isang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay natin. Yung mga ganun din. Ang bibensya is yung experience mo daily. Kasi totoo yun eh. Totoo. Meron sa Maaaring magbigay ng maikling totoo. yung asin at yung sanlibutan. Pwede ka mag-insert dun sa maikling bibensya. Kung paano kang, paano kang, ang bibensya dyan, paano kang naging asin. At paano ka naging ilaw? Paano ka naging ilaw. Dapat laging yung bibensya mo may kinalaman mo. Malapit. Ngayon, baka ang bibensya mo walang kinalaman, ako'y naging asin. Bakit mo sinabi naging asin ka? Maalat. Ako maalat. Dapat every time, Nilisaw ka? Di lang kayo. May asin ka. dapat every time may kinalaman doon sa liwanag ng Ebanghelyo. Yung karanasan mo, araw-araw. Hindi kinakailangang magandang pangyayari na isang dramatic na pangyayari. Hindi dapat gano'n. Dapat yung totoong nangyari, kahit pinakasimple yan, alam nyo, kahit pinakasimple pangyayari yan, kung totoo yan, ang lakas ng impact niyan doon sa family. Ang lakas ng tama niyan, kasi totoo yan. Hindi po. Talong daw. Walang verse ng Bible ang 11. Wala po, wala. Wala tayong verse yan. Kasi alam niyo eh, punong-puno na to, itong third day. Puno na yan. Oo, kaya huwag mo munang dagdagan. Marami pa naman pagkakataon, magkakasama pa naman kayo ng candidate. Kasi, Aanyayahan mo na mag-school of leaders Oo. yun eh. magkasama mo pa yun. Eh kung ang gusto mo, pagkatapos ang kusilyo, bahala na sila sa buhay nila. Bigay mo na talaga lahat. Kaya yung mga nangyari yun sa kusilyo eh, sabi. Kaya yung mga rolista, pagalingan na, lahat na ibibigay nila. Bakit? Kasi pagkatapos yun, di na sila Wala nang kasunod. Wala nang pupunta. Walang post eh. Pero kung kagaya sa atin, ay huwag mo munang biglain. Dahan-dahan. Kasi nandito na. Kasi pagkatapos nun, makakasama pa, tsaka dahan-dahan, dagdagan. Step by step. Hindi naman pwedeng biglaan. Baka hindi kaya, eh, bumigay. So, yung kasunod. Pero mag-break muna tayo. Pray.